Ma'am, tama na po. Aray ko po! Ma'am Dorothy, parang awa niyo na po. Bagay lang yan sa'yo, Cleo. Dahil wala kang kwentang katulong. Simpleng utos na nga lang, hindi mo pa magawa. Hindi ko po talaga sinasadya, ma'am. Maniwala po kayo. Anong hindi sinasadya? Ang sabihin mo, sinadya mo talagang lagyan ng Zonrox tong damit ko. Alam mo naman, paborito ko to, hindi ba? Pero hindi mo pa rin iningatan kasi nga sinadya mo. Anin ko pa to ngayon. Hindi ko na ito masusuot dahil nasira ng kulay. Kung hindi ka ba naman kasi utak galunggong? Muli na namang nakatikim ng isang malakas na sampal ang 17 anyos na si Cleo mula sa kanyang 35 anyos na among si Dorothy. Humahapdi na ang kanyang mga braso at pisngi dahil sa talim ng kuko ng amo na tumatama sa balat niya. Hindi naman nabago sa kanya ang ganitong tagpo dahil ultimong isang tuldok ng dumi na makita nito sa pamamahay nila ay isang katerbang sermon na kaagad ang naaabot niya. Madalas din siya nitong pagbuhatan ng kamay na nakasanayan na niya. Mula niyang magkaisip ay namulat na si Cleo sa kalupitan ng kanyang amo. Maging ang ina niya ay sinasaktan din ni Dorothy. Para nga sa kanya ay si Dorothy ang may kasalanan kung bakit namatay ang kanyang ina. Dahil sa sobrang pagod sa trabaho ay nagising na lamang siyang wala ng buhay ang kanyang ina sa kanyang tabi. Naiwan naman siya sa poder ng mga amo dahil malaki ang utang nila sa mga ito. Ang mga amo niya kasi ang sumagot sa pagpapalibing sa kanyang ina. At isa pa, wala na rin naman siyang ibang matatakbuhan pa. Dayo lang kasi sila sa lugar na yon at hindi naman sinabi ng kanyang ina kung taga saan talaga ito o kung nasaan ang iba nilang mga kamag-anak. Ilang saglit pa ay dumating ang 40 anyos na among lalaki ni Cleo na si Leon. Maging ito ay hindi na nagulat nang makitang sinasaktan na naman ng asawang si Dorothy ang kanilang katulong. Ngunit agad itong pumagitna upang hindi na madagdagan pa ang pananakit ng asawa sa dalaga. Naaawa rin kasi ito tuwing makikita ang mga latay sa katawan ni Cleo. Dorothy, tama na, ano ba? Maawa ka naman sa bata. Lagi na lang mainit ang ulo mo sa kanya. Paanong hindi iinit ang ulo ko sa babaeng yan? Talagang sinasagad niya ang pasensya ko. Alam niya namang hindi ko gusto pag pumapalpak siya sa trabaho pero hindi pa rin siya nagtitino, oh. Ano bang ginawa mo, Iha? Bakit nang gagalaitin na naman tong Ma'am Dorothy mo? Sir Leon, nalagyan po ng Zonrox yung paboritong damit ni Ma'am Dorothy kaya po kumupas yung kulay pero hindi ko po talaga sinasadya yun, maniwala po kayo. Ang sabihin mo tatanga-tanga ka lang talaga, boba? Dorothy, tama na yan. Lagi mo na lang sinasaktan si Cleo. Marami ka pa namang damit dyan, hindi ba? Bakit ba kahit maliit na issue lang, pinapalaki mo? Bumili ka ng bago kung gusto mo. Hindi yung pagbubuhatan mo ng kamay itong bata. Sige na, Cleo. Pumunta ka na sa kwarto mo. Mamaya papupuntahin ko ron si Manang Gloria para gamutin niya mga galos mo. Tumango na lamang si Cleo at tumalima sa utos ni Leon habang pinapahid ang mga luhang patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Subalit hindi pa rin nakaligtas sa kanyang pandinig ang muling pagsigaw ni Dorothy. Kaya lumalaki ang ulo ng hampas lupang yan eh. Kasi lagi mong kinakampihan. Umamin ka nga sa akin, Leon. Nilalandi ka ba ng babaeng yan? Bakit ganyan ka na lang kung magtanggol sa kanya, ha? Huwag ka nga malisyosa, Dorothy. Pinagsasabihan kita kasi hindi na tama yung mga ginagawa mo. Alam mo bang kapag nagsumbong si Cleo sa mga pulis sa ginagawa mong pananakit sa kanya, makukulong ka? Kaya habang hindi pa niya naiisip ang bagay na yun, tigilan mo na siya. At anong akala mo, ha, Leon? Matatakot ako sa pagbabanta mong yan? Aba, ang kapal naman ng mukha mo. Pagkatapos kitang bihisan at bigyan ng magandang buhay, ito igaganti mo sa akin? Wala kang utang na loob! At bakit ako naman ngayon ang pinag-iinitan mo, ha? Bakit? Hiningi ko ba sa'yo ang lahat ng tinatamasa ko ngayon? Oo, mayaman ka na noong nagkakilala tayo. Pero ang mga ginagastos ko ngayon para sa sarili ko at sa pamilyang to, galing yun sa sarili kong dugo at pawis.
Kaya wag mo akong susumbatan na dahil sa'yo kaya ganito ang buhay na meron ako. Nag-iba ka na talaga, Dorothy. Makaalis na nga at baka kung ano pang masabi ko dahil sa kasamaan niyang ugali mo. Wala nang nagawa pa si Dorothy nang dumiretso na sa itaas ang kanyang asawa at tumungo sa home office nito. Lingid sa kanilang kaalaman ay narinig ni Cleo ang kanilang mga bangayan. Lubos na ipinagpapasalamat ng dalaga na hindi magkatulad ng ugali ang amo niyang babae at ang asawa nito. Kaya nga, nagagawang magtiis dahil alam niyang si Dorothy lang naman ang may masamang trato sa kanya sa pamamahay na yon. Ilang sandali pa ay narinig niya ang pagbukas ng pinto. Napabaling siya ron at bumungad sa kanya ang 55 anyos na katulong na si Aling Gloria. May dala itong isang karton na hinuha niya ay first aid kit. Cleo, halika't gagamutin natin yung mga sugat mo. Lola Gloria, bakit po kaya ganun si Ma'am Dorothy, no? Lagi na lang siyang nananakit. Parang natutuwa pa siyang may nasasaktan siyang tao. Hindi yata siya mabubuhay nang walang inaagrabyado eh. Pagpasensyahan mo na lang si Ma'am Dorothy. Wala naman tayong ibang pagpipilian kundi magtiis dito kaysa naman mawalan tayo ng trabaho, di ba? Yun na nga po, Lola eh. Dahil lang wala tayong choice, kailangan pa natin pakisamahan ng katulad niyang walang puso sa mga kapos na katulad natin. Ang importante, nakakakain tayo ng maayos at magandang pasweldo sa atin. Pasasaan ba't makakaalis din tayo dito? Ako kasi, dito na ako tumanda. Amo ko pang mga magulang ni Ma'am Dorothy dati at alam mo ba, noong kasing edad mo ko, pinagmamalupitan din ako ni Don Sebastian. Tungkod pa nga ang pinangahampas sa akin noon eh. Buti na nga lang at hindi ako nalumpo. Grabe rin po pala yung pinagdaanan niyo, Lola Gloria. Akala ko po masaklap na itong natatamo kong pasakit sa kamay ng amo natin. Mas malala pa palang ginawa sa inyo noon. O di ba? Pero eto at nandito pa rin ako sa kanila. Ang tibay niyo rin pala, no? Buti pa kayo. Naku, kung hindi ko lang talaga kailangan ng pera. Dahil kasi sa mataas na pasweldo nila, nagawa kong pag-aralin ng 2 kong anak hanggang kolehiyo. At kahit pag gusto na nila akong patigilin sa paninilbihan dito kay Ma'am Dorothy, mas pinili kong manatili. Pero paano niyo po natitiis ang hindi magandang pagtrato sa inyo ni Ma'am Dorothy? May trabaho naman na po yung mga anak niyo, di ba? Dahil sa utang na loob, Cleo. Pero ikaw, bata ka pa, marami ka pang maaabot sa buhay. Mag-ipon ka para naman makaalis ka rito sa poder ni Ma'am Dorothy. Tingnan mo, ang dami mong galos, ang dami mo ring mga pasa. Naku, ano ba naman yan? Natawa na lamang ang dalaga dahil sa tinura ni Aling Gloria. Para kasi itong nanay na pinagsasabihan ang kanyang anak. Simula kasi nang mawala ang kanyang ina, ay ang matandang katulong na ang tumayong ina niya. Kinabukasan habang naghahain ng agahan sina Cleo at Aling Gloria, ay siya namang pagbaba sa hagdan ng bihis na si Dorothy. Nakasunod naman sa likod nito ang asawang si Leon na ibinubutones ang manggas ng long sleeve polo nito. Nang makalapit sa hapagkainan ay agad namang umupo ang mag-asawa. Aalis na sana ang dalawa nang biglang magsalita ang amo nilang babae. Bilis-bilisan niyo ang paglilinis. Gusto ko, wala akong makitang alikabok kahit saan ha. Maliwanag ba? Darating mamaya ang anak kong si Jonel galing sa Maynila kaya gusto ko malinis na malinis tong buong bahay. Huwag kayong tatamad-tamad. Opo, Ma'am Dorothy. Masusunod po, Ma'am. Mabuti. O siya, lumayas na kayo sa harapan ko't baka mawalan pa ako ng ganang kumain. Ayan ka na naman, Dorothy. Kaya aga-aga nagsusungit ka na. Kaya ka nagmumukha matanda eh. Sige na, Cleo, Aling Gloria. Kumain na rin po kayo bago kayo maglinis. Mahirap na, baka malipasan kayo ng gutom. Ay nako, kaya lumalaki ang ulo ng mga yan eh. Kasi binibaby mo. Hindi ko sila binibaby. Ano ka ba? Pagmamalasakit ang tawag dyan. Palibasa, hindi mo naranasang lumaki sa hirap. Ang mabuti pa kumain ka na lang dyan at hayaan mo na sila. Lihim na napaismid si Cleo dahil sa sinabi ni Dorothy. Nuknukan na kasi talaga ng kasamaan ang ugali nito na
Pati ba naman gana sa pagkain ay sa kanila pa nakasalalay? Nang makapasok sa kusina ay kumain na nga sina Aling Gloria kagaya ng sabi ng kanilang Sir Leon. Binilisan na lamang nila ang pagkain nang makapagpahinga muna sila saglit bago magpatuloy sa paglilinis. Darating pala ngayon ang unik-uiho nila Ma'am Dorothy at Sir Leon. Nako, kaya tagal ko rin hindi nakita ang batang yon. Namiss ko tuloy ang kakulitan niya. Sana lang po, hindi niya kaugali si Ma'am Dorothy, no? Ito naman, parang nakalimutan mo nang lagi kayong magkalaro dati. Di ba nga, lagi kanyang pinagtatanggol sa mama niya. Malay naman po natin, diba? Hindi naman porket mabait nung bata mabait pa rin paglaki. Tsaka matagal na yun baka nga hindi na ako nun kilala Ano ka pa? Kilala ka pa rin noon, ano? Sige na, bilisan na lang natin at baka mabugahan na naman tayo mamaya ng dragon. Alam mo naman yon, masyadong mainitin ang ulo. Palibasa nasa menopausal stage na. Napahagik-gik na lamang si Cleo dahil sa sinabi ng matandang katulong. 7 taong gulang pa lamang si Cleo nang lumipat sa Maynila si Jonel upang doon na mag-aral ng high school. Mas maganda kasi ang mga paaralan sa syudad at di hamak na mas advanced ang curriculum. 6 na taon din ang tanda ni Jonel kay Cleo at simula nang lumipat ito sa syudad ay ngayon pa lamang ito uuwi sa kanilang probinsya. Hindi napigilan ng dalagang ma-excite dahil sa nalalapit na pagdating ng kanyang kalaro na si Jonel. Pipi rin siyang humihiling na sana'y kilala pa rin siya nito at sana mabait pa rin ito sa kanya. Pagkalipas ng halos 3 oras ay narinig nila ang busina ng sasakyan. Aligaga namang tinungo ng dalaga ang gate upang buksan yon. Pagkasara niya ng gate ay sakto namang bumaba mula sa backseat ng sasakyan ang isang matangkad na lalaki. Napangangapanga ang dalaga habang nakatitig sa malamodelong figura nito, mula sa maputing balat hanggang sa matipunong pangangatawan. Idagdag pa ang mukha nitong animoy inukit ng isang magaling na iskultor. Napatigil lamang siya sa pagtitig nang bigla siyang sinigawan ni Dorothy. Opo, ma'am. Hoy, Cleo! Ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Halika rito at dalhin mo ang bagahe ng Sir Jonel mo. Bilis! Thanks, but I can manage. No, anak. Ibigay mo yun sa kanya. Alam kong pagod ka na sa biyahe, kaya hayaan mong siya na ang magdala niyan sa kwarto mo. Ano, Cleo? May staring contest ba, ha? Kunin mo ng maleta ni Jonel. Madali! Magpahinga ka na muna sa kwarto mo, anak. Ipapatawag na lang kita mamaya kapag luto ng tanghalian. Thanks, Ma. Pa, pahinga po muna ako. Sige, anak. Magpahinga ka mabuti, ha? Nang nasa harap na ng pinto ng kanyang kwarto si Jonel at akmang pipihiti na ang siradura ng pinto, ay siya namang paglabas ni Cleo mula roon. Muntikang pang mabunggu ang dalaga sa kanyang katawan kung hindi niya lang ito nahawakan sa noo. Ay, sorry po Sir Jonel. Makasir ka naman sa akin. Jonel na lang, Cleo. Para namang wala tayong pinagsamahan yan Napakamot naman sa ulo ang dalaga saka nahihiyang ngumiti sa lalaki. Hindi pa nga niya magawang tingnan ito ng mata sa mata dahil sa pagkailang. Pakiramdam niya kasi ay uminit ang paligid at para siyang pinagpapawisan ng malamig. Kasi po, baka pagalitan po ako ni Ma'am Dorothy kapag sa pangalan mo lang kita tinawag And cut the po. Hindi naman ako ganun katanda para mag-po ka sa akin. Saka, hayaan mo na si Mama. Para namang hindi ka na nasanay sa kanya. Sa tagal mo rito, dapat alam mo na ang ugali niya. Oo nga po. Sige po. Baka kasi hinahanap na ako ni Ma'am Dorothy. Baka mamaya tumalsik na naman ang mga tutuli ko dahil sa dami ng sermon niya sa akin. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, no? Kuwela ka pa rin kausap. Ang cute mo pa rin. Tila ba umakyat ang lahat ng dugo sa mukha ng dalaga dahilan upang mamula ng husto ang pisngi niya. Hindi niya kasi inasahang sasabihin yun ng binatang amo. Ngunit kumalabog lamang ang dibdib niya nang ipatong ni Jonel ang kamay nito sa kanyang tuktok, saka bahagyang ginulo ang kanyang buhok. Kita mo na, nagbablush ka pa Po?
Wala. Sige na, Cleo. Bumaba ka na at nang hindi ka mapagalitan ni Mama. Pero kapag nakita kong sumusobra na siya, hayaan mo't ako mismo ang sasaway sa kanya. Sige po sir, salamat po. No, I should be the one thanking you. Sige na, magpapahinga na rin ako. See you later. Tumango na lamang si Cleo saka tumalilis paalis sa harap ng binata. Nakangiting napapailing naman si Jonel bago tuluyang pumasok sa kanyang silid upang magpahinga. Hoy, Ineng! Ano't parang lutang ka rin? Kanina pa, walang balat yang patatas. Baka mamaya niyan, kamay mo nang mabalatan. Hala, oo nga. Pasensya na po, Lola. Bakit ka ba kasi nakatulala dyan? Ano? May nangyari ba? Po? Wala po. Ay, sus! Bakit bigla ka naman yatang namular yan? Parang may iba akong naaamoy Hala siya, wala nga po, Lola. Kung wala, di bilisan mo na riyan. Baka mamaya, manggalaiti na naman sa atin ang amo nating dragona, anak ko. Kayo talaga, La. Mamaya marinig niya kayo. Yari talaga tayong dalawa sa kanya. Hindi mangyayari yon. Alam kong sa atin din kakampi si Sir Jonel. Kilala ko ang batang yun Mabait yun. Kaya, tsaka kung papanig yun sa atin. Nang araw na yon ay hindi sila masyadong nagkita ng among babae na siyang labis na ikinatuwa niya. Nakaligtas kasi silang dalawa ng matandang katulong mula sa matalas na dila at mabigat na kamay nito. Pagkatapos kasi ng tanghalian ay nagyaya naman si Jonel na maglibot sila sa hasyenda. Kaya naman nang dumating ang kinahapunan, pagod na pagod si Dorothy at ninais na lang magpahinga sa kwarto nito. Nagkaroon din sila ni Aling Gloria ng tsansang makausap si Jonel. Nana Gloria, Cleo, nagmerienda na ba kayo? Eto, may dala akong donuts. Naku, nag-abala ka pa. Si Cleo na lang, iho. Hindi kasi ako mahilig sa matatamis Alam mo na, tumatanda na ako. Teka, gusto mo bang magkape? Wag na ho kayo mag-abala, Nana Gloria. Ako na ho. Kaya ko naman ho yun. Napakagaan na trabaho lang naman ho. Naku sir, baka po pagalitan kami ni Ma'am Dorothy kapag nakita niya kayo na kumikilos dito sa kusina. Don't mind her, okay? Akong bahala. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Tsaka, sinabi ko ng Jonel na lang ang itawag mo sa akin. Minus the sir and the po. Ituring mo akong parang kaibigan mo ako. Katulad ng dati. Baka po kasi mapagalitan ako ni Ma'am Dorothy kapag nalaman niyang tinatawag lang kita sa pangalan mo. Hindi yan. Ako nga bahala. Ang kulit din ng lahi mo, no? Sige. Jonel. Yan. Much better, di ba? Hindi nga talaga ako nagkamali. Hanggang ngayon, napakabait mo pa ring bata. Siyempre naman po, Nana. Kayo po ang nagpalaki sa akin Kaya lahat ng turo ninyo, isinaisip at isinapuso ko talaga. Naku, ginawa ko lang naman po ang trabaho ko, sir. Pero salamat naman at hindi pa rin kayo nakakalimot. Isa pa kayo, Nana Gloria Huwag niyo na po akong ipo dahil mas matanda naman kayo sa akin. Ako po ang dapat na nagpo-post sa inyo Teka, may nakalimutan pala ako. Cleo, pwede mo ba akong samahan doon sa kotse? May kukunin lang ako. Sige po. Nagtungo sila sa labas kung saan nakaparada ang sasakyan. Mula sa pinto ng passenger seat ay may kinuha sa loob si Jonel saka yun ibinigay kay Cleo. Isa lang naman yung maliit na kulay brown na paper bag. Kumunot naman ang noo ng dalaga dahil sa kalituhan. Ano po to, Sir Jonel? Ayan na naman yung sir at po na yan Jonel. Ointment yan. Nakita ko kasi yung mga galos at pasamo sa braso I'm sure, si Mama may gawa niyan. And I'm sorry about that. Naku, nag-abala ka pa. Nakakahiya naman sa'yo. Tsaka, baka kapag nalaman ni Ma'am Dorothy na binigyan niyo ako nito, baka magalit na naman siya. Wala ka ba talagang tiwala sa akin? Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang masaktan ka ni Mama. Pero,
Di ba dapat sa kanya kayo kumakampi? Hindi sa ganun. Ang akin lang, ayoko madagdagan pa ang kasalanan ni Mama kahit kanino. Kaya hanggat kaya kong pigilan siyang makapanakit ng iba, gagawin ko. Para rin naman sa kanya yun eh. Ano sa tingin mo? May punto ka naman. Sige, salamat ulit dito. You're always welcome. Ipahid mo lang yan sa mga sugat mo para hindi mag-iwan ng peklat. Sayang kasi ang balat mo eh. Ang puti-puti mo pa naman. Kaya kitang-kita ka agad kung may sugat at pasa ka. Nahihiya namang napangiti si Cleo sa sinabi ng kanyang binatang amo. Ngunit napawi rin agad yon nang may maramdaman siyang nakatingin sa gawin nila. Pasimple niyang inilinga sa paligid ang kanyang paningin hanggang sa mapadako yon sa balkonahe. Doon ay nakita niya si Dorothy na matamang nakatitig sa kanila habang magkasalubong ang mga kilay. Nagdulot yun ng pagkataranta sa sistema niya kaya naman agad siyang nagpaalam sa binata. Jonel, salamat ulit dito ha. Sige, may gagawin pa pala ako. Sige. Nginitian pa ni Jonel si Cleo kaya naman kiming ngumiti rin ang dalaga. Pagpasok ni Cleo sa bahay ay saka naman tumingala si Jonel sa balkonahe kung saan nakatayo ang kanyang ina. Alam ng binata na galit na ito, subalit nginitian niya lang ito ng malapad sa kakinawayan. Nang umalis na sa kinatatayuan ng ina ay saka naman siya iiling-iling na pumasok na rin sa bahay. Hindi niya alam na ang nakitang yun ng ina ang magiging simula ng mas malalang pananakit nito sa dalaga na katulong na nila mula pagkabata. Habang naguhugas ng mga pinagkainang plato si Cleo isang gabi, ay aksidenteng dumula sa kamay niya ang paboritong tasa ng kanyang malupit na among si Dorothy. Ang pagbagsak ng babasaging tasa sa tiles ay naglikha ng malakas na tunog, dahilan upang mabilis na tumungo sa kusina si Aling Gloria kasama si Dorothy. Nag-aalala ang matandang katulong subalit nagngingit-ngit na hinaklit ni Dorothy ang kanyang braso. Diyos ko, iha! Ayos ka lang ba? Tingnan mong nangyari dahil sa katangahan mong bobita ka. Sinasadya mo talaga akong inisin, ano? At paboritong tasa ko pa talagang binasag mo, ha? Halika rito! Aray ko po! Ma'am Dorothy, tama na po. Nasasaktan po ako. Masasaktan ka talaga sa akin, peste ka! Ma'am Dorothy, maawa na po kayo sa bata. Huwag kang makialam dito, matanda ka. Ha? Kundi, ikaw ang malilintikan sa akin. Katulong ka lang din dito, kaya lumugar ka kung saan dapat mong kalugaran. Lumipat sa buhok ni Cleo ang hawak ng babaeng amo, saka siya pilit na pinaluhod sa mga basag na piraso ng tasa. Napadaing na lamang at napaiyak ang kawawang dalaga nang tumusok sa kanyang tuhod at binti ang ilang piraso ng maliliit na bubog. Tumusok din ang iba nun sa kanyang palad nang inginudngod siya ng sapilitan ni Dorothy sa sahig. Diyos ko po, ma'am, nasusugatan po si Cleo. Sinabi nang huwag kang makialam. Ikaw namang bubita ka. Pulutin mo mga bubog na yan gamit ang bibig mo. Wala akong pakialam kung magkanda sugat-sugat ka dyan. Wala kang kwenta, wala kang silbi. Peste ka sa buhay ko kahit kailan. Ma'am Dorothy, tama na po. Ang sakit na po. Anong tama na? Hindi ako titigil hanggat hindi ka nagtatanda. Dahil sa takot na baka mapuruhan ni Dorothy ang dalaga, ay agad na tumakbo ang matandang katulong upang humingi ng saklolo. Sakto namang pababa noon ng hagdan si Jonel. Kumunot ang kanyang noo nang humahango siyang lapitan ni Aling Gloria. Oh, Nana Gloria, ano't parang aligaga ka? Jonel, ang mama mo, sinasaktan na naman niya si Cleo. Ano po? Nasaan sila? Nasa kusina. Agad na tumakbo papunta sa kusina si Jonel habang nakasunod naman sa kanya si Aling Gloria. Bumungad sa kanya ang sitwasyon ng dalaga kaya naman agad niyang inawat ang kanyang ina na nooy pilit nang inungod-ngod ang mukha ni Cleo sa sahig na maraming bubog. Ma, ano ba? Bakit mo ba sinasaktan si Cleo? Ano na naman bang ginawa niya sa'yo? At labis na lang ang galit mo sa kanya.
Bakit? Kinakampihan mo ngayon ang babaeng yan, ha? Ako ang mama mo, kaya dapat ako ang kampihan mo! Paano kita kakampihan kung ganyan ang ginagawa mo sa mga kasambahay natin? Ma, nandito sila para pagsilbihan tayo at hindi para maging human punching bag. Ma naman, tao rin sila eh, katulad natin. Pero kung ituring mo sila, mas masahol pa sa hayop. At ako pa ngayon ang lumalabas na mali? Bakit? Kaya bang bilhin ng babaeng yan ang mga gamit dito sa bahay? Kahit yata buhay niya hindi sasapat para maging kabayaran dahil lang sa isa siyang hampas lupa. Sumusobra naman na yata kayo, Ma. Hindi ko akalaing ganyan kayo sa mga tao mas mababa ang antas ng pamumuhay kesa sa inyo. Masyado kayong matapobre. Masyado niyong itinataas ang sarili niyo. Dahil yun naman talaga ang totoo. Pues Mama, mali po kayo. At hindi po ako papayag na alipustahin niyo sila hanggat nandito ako. Kung pwede lang nakunin ko sila mula sa inyo, gagawin ko eh. Huwag niyo lang silang saktan. Ah, ganon? O edi sige, magsama-sama kayong lahat. Mga walang utang na loob. Pweh! Habang hinihintay ni Jonel ang matanda ay kumuha siya ng dustpan at walis upang walisin ang nagkalat na bubog sa sahig. May mga tulo pa ng dugo roon, galing sa mga sugat sa tuhod at kamay ni Cleo na likha ng mga bubog. Cleo, saan pang masakit sa'yo? Halika, gagamutin natin ang sugat mo. Nana Gloria, pakikuha po ako ng plangganang may maligamgam na tubig, tapos malinis na bimpo po. Sige anak, sandali lang. Talagang sobra na si Mama. Lagi ka ba niya sinasaktan ng ganito? Walang araw na lilipas na hindi ako napagbubuhatan ng kamay ni Ma'am Dorothy. Para sa kanya, lahat ng galaw ko mali. Hayaan mo, kakausapin ko ulit siya. Hindi pwedeng lagi na lang ganito. Baka mamaya, magulat na lang ako na napatay ka na pala niya at yun ang iniiwasan ko. Ayokong makagawa ng krimen si Mama dahil sa labis na galit na pinaiiral niya sa puso niya. Salamat, Jonel. Hindi ko alam kung ano nang kahihinatnan ko kung hindi ka dumating. Walang anuman. Kagaya nga ng sinabi ko, hindi kita hayaang masaktan hanggat nandito ko. Jonel, iho, narito ng mga kailangan mo. Maraming salamat po, Nana. Pakilagay na lang po rito. Pakibigyan na rin po ng maiinom na tubig si Cleo. Oh, siya. Sige. Oh, heto, iha. Uminom ka muna para mahimasmasan ka. Nilublob ni Jonel sa plangganita ang bimpo sa kapinigaan. Pagkatapos ay pinunasan niya ang hilam sa luhang mukha ng dalaga. Naaawa siya sa ginawa ng mama niya kay Cleo. Wala nang ang nanay ang dalaga na kakalinga rito, tapos ay pinagmamalupitan pa ng kanyang ina. Pagkatapos niyang punasan ang mukha nito, ay niyakag niya naman ang dalaga sa lababo para hugasan ang mga kamay nito. Kailangan kitang dalhin sa ospital, Cleo. Doon natin ipagamot yung sugat mo dahil baka may mga bubog pa sa loob niyan, delikado. Jonel, ayos lang ba kung kayo na lang dalawang pumunta sa ospital? Baka kasi mas lalong magalit si Ma'am Dorothy kapag nalaman niyang wala siya mauutusan dito sa bahay eh. Oo naman, Nana. Basta kapag may problema, tawagan mo ako agad. Oo, sige. Siya, humayo na kayo at magamot na agad yung mga sugat ni Cleo. Bakit, Cleo? May sasabihin ka ba? Gusto ko lang magpasalamat ulit sa'yo. Pwede namang sa bahay na lang gamutin ang mga sugat ko pero dadalhin mo pa talaga ako sa ospital. Siyempre, cargo kita eh. Sa bahay ka namin nagtatrabaho, kaya responsibilidad ka namin. At isa pa, delikado nga yung mga bubog na nasa sugat mo. Kailangan sa ospital yang gamutin kasi mas alam nilang dapat gawin. Mas malilinisan pang mabuti ang mga yan. Sus, malayo naman to sa bituka eh. Hindi naman ako mamamatay dahil sa mga simpleng sugat lang. Yan ang hirap sa'yo eh. Napakakulit mo. Oh, nandito na tayo. Teka huwag ka munang bababa. Kukuha lang ako ng wheelchair. Ang OA mo. Kahit wag na. Alalayan na lang ako kung pwede. O sige, saglit lang .
Hindi maipaliwanag ni Cleo ang nararamdaman habang magkalapit sila ni Jonel. Ngunit sa kabila nun ay alam niya sa sariling hindi yon sa paraang romantiko. Pakiramdam niya kasi ay para siyang laging ligtas kapag nasa paligid niya lang ang binata. Napapayapa ang kalooban niya kapag magkasama sila ni Jonel. Nang matapos magamot ang mga sugat ni Cleo, ay agad naman silang umalis sa ospital upang umuwi. Hanggat maaari, iwasan mo na muna si Mama ha. Mainit kasi talaga ang dugo niya sa'yo eh. Baka mamaya kung ano pang mas grabe ang gawin niya sa'yo. Pero paano? Hindi naman maiiwasan magkasalubong kami, lalo't sa loob din mismo ng bahay ninyo ako natutulog. Tsaka baka magtaka siya kapag hindi niya na ako maratnan kapag may inuutos siya. Baka mas lalo lang siyang magalit sa akin. Ay, sige, ako na lang ang bahala. Basta kapag alam mong pinag-iinitan ka na niya, lumayo ka na agad, maliwanag ba? Para maiwasan na nating maulit ang ganitong senaryo. Saka mamaya pagdating natin, magpahinga ka na muna ha. Napatangu-tangu na lang ang dalaga bilang pagsang-ayon. Pagdating nga nila sa bahay ay nauna na si Cleo pagpasok. Didiretso na sana siya sa kanyang kwarto nang makita niya si Dorothy na nakatayo sa taas ng hagdan. Oh, ano? Masarap ba? Hindi lang yan ang ipapatikim ko sa'yo kapag hindi ka pa rin nagtanda. Opo, pasensya na po Ma'am Dorothy. Sige po, tutuloy na po ako. At saan ka pupunta? Huwag mo sabihin magkukulong ka sa kwarto mo. Hindi ka narito sa bahay na to para mag-asal prinsesa, ha? Hindi hamak na muchacha ka lang dito. Hala sige, tumungo ko sa kusina at tulungan mo si Gloria na maghanda ng hapunan. Opo, masusunod po ma'am. Sige na, lakad na. Iika-ika muling naglakad si Cleo patungo sa kusina. Nanunubig ang kanyang mga mata, ngunit pilit niya yung pinaalis. Ayaw niya kasing magmukhang talunan dahil alam niyang hindi magtatagal, iikot din ang kapalaran nila. Nang maramdaman ng matandang katulong ang presensya niya sa bungad ng kusina, ay agad siya nitong dinaluhan at tinulungang maglakad. Pinaupo siya nito sa isang kahoy na upuan saka binigyan ng tubig na maiinom. Iha, narito na pala kayo. Pero dapat naroon ka sa kwarto mo't magpahinga. Kaya ko naman ang mga trabaho rito. Nakita po kasi ako ni Ma'am Dorothy. Inutusan niya akong tulungan kita. Hayaan niyo na lang po ako, Lola. Hindi naman po masakit yung mga sugat. Aray! Oh, akala ko ba hindi masakit? Bakit ka napaaray? Lola naman eh. O siya, masakit na po. Pero malayo naman po to sa bituka. Hindi naman po ako mamamatay dahil lang sa mga maliliit na sugat na to. Ay nako, Mosya, Princess Sarah, balatan mo ng mga patatas. Opo, Miss Minchin. Ba, nagkakasiyahan yata kay Rian ah. Cleo, akala ko ba nasa kwarto ka na? Bakit nandito ka? Sabi ko, di ba, kailangan mo muna magpahinga. Okay lang, Jonel. Maayos na naman ang pakiramdam ko. Isang kimingiti lamang ang iginawad ni Cleo kay Jonel saka ipinagpatuloy ang pagbabalat ng patatas kaya naman napabuntong hininga na lamang ang binata. O siya, sige, ikaw ang bahala. Punta na muna ako sa kwarto ha. Sige iho, magpahinga ka na muna. Nang mga sumunod na araw ay hindi nagawa ni Dorothy na mapagbuhatan ng kamay si Cleo. Lagi kasing nakabantay si Jonel sa kanila kaya naman lalapit pa lang si Dorothy ay tinatawag na ni Jonel si Cleo at pakunwaring may ipagagawa sa dalaga. Isang araw ng Sabado, niyaya ni Jonel si Cleo upang mamasyal sa mall. Na-excite naman ang dalaga ngunit agad ding sinupi lang damdaming yon nang maalalang pagagalitan ito ni Dorothy kapag nalamang wala ito sa bahay. O bakit? Bilis na. Mag-asikaso ka na't magbihis. Aalis na tayo. Kasi baka hanapin ako ni Ma'am Dorothy. Tsak pagagalitan ako nun kapag nalamang naglakwatsa lang ako. Di yan. Ako nga ang bahala sa'yo, di ba? Kaya sige na. Mag-asikaso ka na. Sige na nga.
Basta, cargo mo ko. Oo nga, ang kulit. Iginala nga ni Jonel sa mall ang dalaga at dahil nga minsan lang naman ito nakagala roon ay manghang-mangha talaga ito. Paggabi na nang umuwi sila. Habang nasa daan na sila pauwi ay biglang tumawag naman si Aling Gloria kay Jonel. Nakakonekta naman ang cellphone nito sa isang Bluetooth earpods kaya naman agad niyang tinanggap ang tawag habang ang paningin ay nakatutok pa rin sa daan. Oh, Nana, bakit ka napatawag? Pauwi naman na kami ni Cleo. Kasi anak, ang mama mo nagwawala. Ha? Bakit naman po siya magwawala? Teka, nandyan na po ba si Papa? Yun na nga, Jonel. Wala pa rito ang papa mo kaya hindi ko alam ang gagawin ko. Natatakot na ako, iho. Hinahanap niya si Cleo. Malapit na po kami, Nana. Tumawag ka ng security kung agresibo talaga si Mama at gusto ka niya saktan. Baka mamaya kumapano ka pa. Ayos lang, iho. Nasa kwarto naman ako. Pakibilisan na lang. Pagkababa ng tawag ay mas binilisan pa ni Jonel ang pagmamaneho pa uwi. Mabuti na lamang at walang traffic kaya mabilis lang silang nakarating sa kanilang bahay. Dito ka na lang muna, Cleo. Baka mamaya mapano ka pa pag sumama ka sa loob. Nagwawala raw kasi si Mama, sabi ni Nana Gloria. Ha? Nagwawala ba ka mo? Ngunit bago pa man makasagot ulit si Jonel, ay agad nilang narinig ang malakas na sigaw ni Dorothy. Please, Cleo. Makinig ka naman muna sa akin. Diyan ka lang, okay? Wala nang nagawa pa ang dalaga kundi pumayag na lang. Napagtanto niya kasing wala rin naman siyang maitutulong kung papasok pa siya sa loob. Pagpasok naman ni Jonel sa bahay, ay sumalubong sa kanya ang mga basag na figurine at flower vase. Nagkalat ang mga ito sa buong sala na para bang dinaanan ng bagyo. Ma! Ma, nasan ka? Lintik ka talagang matanda ka! Lumabas ka dyan! Kapag natsempohan kita, ilulublob ko talaga yung kulubot mo mukha sa kumukulong mantika. At ang bagay sa'yo palayasin eh. Wala kang utang na loob. Ma, ano ba nangyayari? Bakit kayo sumisigaw? Saka ba't kayo nagwawala? Nasaan si Cleo? Bakit na naman, Ma? Hindi ka pa ba nakontento sa mga pananakit mo sa kanya? Ano na naman ba ang kailangan mo? Anak, makinig ka sa akin. Layuan mo ang babaeng yun. Sinisira niya tayong dalawa. Ako ang mama mo kaya ako dapat ang kampihan mo. Ma, please naman. Walang ginagawang masama sa si Cleo. Kapag hindi mo pa tinigil ang pananakit sa kanya, aalis na ako rito sa bahay at isasama ko siya. Yan ang wag na wag mong gagawin, anak, ha? Sinasabi ko sa'yo, hindi magandang impluensya yung babaeng yan sa'yo. Malandi ang babaeng yun. At kahit ang papa mo, nilalandi niya. Ma, hindi magagawa ni Cleo yun. Ano ba nangyayari sa inyo ng papa mo, anak? Tuluyan na bang nalason ng babaeng yun ng mga utak niyo, ha? Ginayuman niya ba kayo kaya nasa kanya lahat ng simpatsya niyo? Walang gayuma, Ma. Hindi lang po ako sang-ayon sa laging pananakit niyo sa kanya. Kaya kung pwede lang, Ma, please, stop it! Makikita mo, Jonel. Yang babaeng pinagtatanggol mo ngayon, siya rin ang tatraidor sa'yo sa huli. Makikita mo! Pagkatapos na duruin ni Dorothy si Jonel, ay agad itong nagmarcha palayo. Nagpakawala na lamang siya ng isang buntong hininga bago katukin ang pinto ng kwarto ng matandang katulong. Agad naman itong bumukas at iniluwanon si Aling Gloria. Nana Gloria, wala na po si Mama. Pwede na po kayong lumabas. Huwag na po kayong mag-alala. Ay, Diyos ko, Jonel, hindi ko na talaga maintindihan ang mama mo. Nang malaman niyang umalis kayo ni Cleo, ayun at nagwala na. Pinagbabasag niya ang mga nakadisplay na figura at flower vases sa may sala. Nakita ko nga rin po eh. Pero kayo po, hindi niya naman po ba kayo sinaktan? Nahablot niya nga ako. Buti na lang at malakas ko siyang naitulak kaya galit na galit din siya sa akin dahil nagawa ko. Pasensya na iyo, hindi ko naman sinasadya. Ayos lang po, Nana Gloria. Naiintindihan ko. Ang mabuti pa po, maglakay ng kwarto para siguradong hindi kayo masasaktan ni Mama. Hindi natin alam kung anong pwede niyang gawin sa inyo eh.
Ay, matalino ang mama mo. Mabubuksan niya pa rin ang mga pinto lalo na't nasa kanyang master key ng lahat ng mga kwarto rito sa bahay eh. O sige po. Palalagyan na lang po natin ng safety chains at saka mga barrel bar sa mga pinto para siguradong hindi niya kayo mapapasok. Mabuti pa nga iho. Maraming salamat. Mag-aasikaso na lang ako ng hapunan. Sige po, Nana. Hindi na maintindihan ni Jonel ang asal ng ina. Dati naman kasi ay hindi naman ito ganoon ka-agresibo. Hindi ito nananakot ng bigla-bigla, lalo na kung dahil lang naman sa mga maliit na bagay. Tingin niya kasi sa ina ay unti-unti nang napapraning. Napapailing na lamang siyang lumabas muli ng bahay upang puntahan si Cleo. Pinapasok niya ito at nagpatulong sa paglilinis ng nagulong sala. Siya namang pagdating ng kanyang amang niluluwagan ng suot na necktie habang nakakunot ang noong nakatingin sa sahig na puno ng mga bubog. Anong nangyari dito, anak? Bakit ang daming basag na mga figurin? Ewan ko nga po eh. Pauwi pa lang po kasi kami ni Cleo galing mo nung tumawag si Nana Gloria at ang sabi, nagwawala raw si Mama. Nagwawala? Bakit naman niya ginawa yun? Hinahanap niya raw po si Cleo. Ikaw naman kasi, bakit mo sinama si Cleo? Alam mo naman magagalit ang mama mo, di ba? Pa, gusto ko lang pong ipasyal si Cleo. Sa tagal niya nang naninilbihan dito, siguro naman deserve niya ring mag-day off at magliwaliw minsan. Pero sana, ipinaalam mo muna sa mama mo. Yan tuloy, tignan mo nangyari. Ano bang masama sa ginawa ko, pa? Deserve ni Cleo na ipasyal ko siya. Deserve niyang maramdaman na tao rin siya at kailangan di magpahinga. At higit sa lahat, dapat ikaw mas nakakaunawa sa sitwasyon niya, pa. Siguro naman, ito na ang tamang panahon. Stop it, Jonel. Sige na, umakyat ka na at pumasok sa kwarto mo. Ipatatawag na lang kita kapag oras na ng hapunan. Cleo, Iya, ikaw na muna ang tumapos niyan. Opo, Sir Leon. No, dito lang ako. Baka mamaya, bigla na namang sugurin ni Mama si Cleo. I won't let that happen. Ang tigas talaga ng ulo mo kahit kailan. O siya, ikaw ang bahala. Matanda ka na eh. Alam mo na ang ginagawa mo. Pagkatapos naman nilang linisin ang sala, ay saka na umakyat si Jonel sa kanyang kwarto, habang si Cleo naman ay tumungo sa kusina upang tulungan sa paghahanda ng hapunan si Aling Gloria. Alam mo la, minsan parang gusto ko na lang ipakulam si Ma'am Dorothy eh. Para naman maranasan niyang masaktan. Lagi na lang kasi tayong pinag-iinitan niya. Nasa menopausal stage na nga po yata talaga yun, no? Ay nako, kahit nga yata ipakulam siya, hindi pa rin sasapat yun para sa lahat ng kasamaang ipinakita niya sa atin. Sana lang at kasihan tayo ng tadhana at may magturo ng leksyon dyan sa babaeng bruha na yan. Natakot po yata kayo ng husto sa kanya, la. Dati lagi niyo siyang pinagtatanggol eh. Tapos ngayon, gusto niyo na pong makarma siya sa mga kalupitan niya sa atin. Hindi na kasi makatarungan yung mga ginagawa niya, Iha. Sino ba namang tao ang matino ang pag-iisip na sa tanda kong ito, gusto niya pa rin akong saktan? Alam mo bang sinabi niya sa akin? Tinakot niya akong ilulublob ang mukha ko sa kumukulong mantika. Aba, sa pangit kong to, may mas ipapangit pa ako kapag nagkataon. Hindi naman po kayo pangit ah. Mas maganda pa nga po kayo kaysa kay Ma'am Dorothy eh. Kahit na mas magara siyang manamit at magandang pumustura, umaalingasaw naman po ang sangsang ng nabubulok niyang pag-uugali. Ay naku, sinabi mo pa. Siya, bilisan na natin dito at nang makakain na sila. Mamaya magalit na naman ang bruha. Sa paglipas ng mga araw, nagtaka si Cleo nang hindi na niya madalas na nakikita ang among si Dorothy na pakalat-kalat sa bahay. Dati-rati kasi ay nakasunod ito sa bawat kilos niya. Lagi rin itong sinusuri ang mga ginagawa niya kung tama ba. Tila ba himalang na nahimik ang buhay niya ng ilang araw na lubos niyang ipinagpasalamat. Ngunit isang araw, bigla na lang nabulabog ang buong kabahayan nang biglang sumigaw si Jonel sa labas ng bahay. Nakatanaw ito sa balkonahe ng kwarto ni na Dorothy at Leon. Tulong! Tulong! Si Mama! Cleo! Nana Gloria!
Bakit, Jonel? Agad namang napagawi ang tingin ni Cleo sa tinitingnan ni Jonel at nagitla siya nang makita ang ginang na tila wala sa sarili at nakasampa sa railings ng balkonahe. Nakatipa ang dalawa nitong kamay na animoy lumilipad. Ma, please! Bumaba ka riyan! Diyos ko po, Ma'am Dorothy! Ano pong ginagawa niyo dyan? Bumaba po kayo! Jonel! Cleo! Ano't nagsisigawan? Ay, Diyos ko po! Ma'am Dorothy! Baka mahulog po kayo riyan! Bumaba po kayo! Ayaw ko nga. Ang saya kaya rito. Ang sarap ng hangin. Oh, samahan niyo kaya ako rito. Tara, laro tayo. Ano po bang nangyayari sa inyo, Ma? Bakit kayo ganyan? Nana Gloria, bakit po ganyan si Mama umakto? Parang wala sa sarili niya. Hindi ko alam, Iho. Ang mabuti pa, puntahan mo na siya ron at pababain. Magtatawag kami ni Cleo ng security at rescue. Baka mamaya tuluyan ng tumalo ng mama mo. Ang taas pa naman ng balkonahing yan. Sige po, Nana. Patakbong pumasok si Jonel sa malaking bahay at tinungo ang kwarto ng kanyang ama't ina. Ngunit nang pihitin niya ang seradura ng pinto, ay nalaman niyang nakalak ito mula sa loob. Muli siyang tumakbo pababa. Nakita niya ang matandang katulong na nakahawak sa dekipad na cellphone nito at may tinatawagan. Ilang saglit din naman ay nakita nila ang sasakyan ni Leon na paparating. Agad itong bumaba mula roon at aligagang dinaluhan ng tatlo. Pa, buti na lang dumating ka na. Ang kwarto niyo nakalak mula sa loob kaya hindi ako makapasok. Sandali lang, naritong susi sa akin. Ako nang kukumbisi sa kanyang bumaba sa railings. Napapaluha na lamang si Cleo habang nakatanaw sa kanyang among babae na tuwang-tuwa pa sa ginagawa nito. Para bang nasisiyahan ito sa mga nakikita habang nakasampa siya sa barandilya ng balkonahe. Hanggang sa may narinig silang tunog ng wangwang. Paglingon nila ay nakita naman nila ang magkasunod na sasakyan ng mga rescuer at ambulansya. Dorothy! Bumaba ka riyan! Bakit ka ba sumampa dyan? Halika na rito! Halika, Leon! Samahan mo ako rito. Ang sarap ng hangin. Oh, para akong lumilipad. Dorothy, pakiusap naman oh! Halika na rito! Mahuhulog ka dyan! Ano ba? Ang KJ mo talaga kahit kailan. Pero sige na nga. Basta bibilan mo ako ng ice cream, ha? Yung cookies and cream. Paborito nating dalawa yun eh. Oo na, sige na. Bibilang kita. Basta ba bumaba ka na lang dyan? Malapad ang ngiting bababa na sana si Dorothy nang biglang sumabit ang kaliwang paa niya sa barandilya, dahilan para madulas ang isa pa niyang paa at mapabitiw siya mula roon. Singhap at sigaw ng mga taong nasa baba ng bahay ang pumailan lang ng mga oras na yon. Aligaga namang napatakbo si Leon at mabuti na lang nahawakan niya pa ang kanang braso ng asawa. Leon, tulungan mo ako. Baka mamatay ako tapos hindi na tayo makabili ng ice cream. Gusto ko yun eh. Kaya please, tulungan mo ako. Kumapit ka lang, Dorothy. Leon, dumudulas ng kamay ko. Hindi ko na kaya. Huwag kang matakot. Ililigtas ka namin. Huwag kang mag-alala. Mabilis na kumilos ang mga rescuer at naglagay ng pansalong makapal na kutsyon sa baba ng balkonahe. Napansin nilang malapit na ngang makabitiw si Dorothy mula sa kamay ni Leon, kaya naman naghanda na sila sa ilalim nito. Maagap naman nilang nasalo ang ginang at natuwa pa nga ito dahil bahagya itong tumalbog nang bumagsak sa makapal na kutsyon. Wow! Ang saya! Gusto ko ulit tumalon! Nagkatinginan na lamang ang mga rescuer saka napailing-iling dahil sa inakto ng ginang. Nakahinga naman ng maluwag si Leon nang makitang hindi nasaktan ng asawa sa nangyaring pagbagsak nito. Salamat po mga sir sa pagresponde. Naman, huwag niyo na pong uulitin yun ha. Gusto niyo bang atakihin kami sa puso dahil sa labis na pag-aalala sa inyo? Kumusta na pong pakiramdam niyo, Ma'am Dorothy? Wala po bang masakit sa inyo?
Ano bang pakialam mo? Hindi naman tayo bate, kaya bakit mo ako kinakausap? Tchit! Ayaw ko sa'yo. Napamaang na lamang ang dalaga dahil sa tinura ng babaeng amo sa kanya. Hindi niya lubos na maintindihan kung bakit ganoon ang ikinikilos nito. Agad naman siyang napabaling kay Aling Gloria na nasa likuran lamang nila ni Jonelle. Lola Gloria, bakit po ganun si Ma'am Dorothy? Para siyang bata kong umakto. Hindi ko rin alam, iha. Baka nag-uulyanin na si Ma'am Dorothy. Nag-uulyanin? Mas matanda pa nga po kayo sa kanya pero yan, mas matalas pa kayong mag-isip. Iba-iba naman ang mga tao, iha. Hindi lahat, saka lang mag-uulyanin kapag matanda na. Baka nga tama si Nana Gloria. Pero ipapacheck up na lang namin siya para naman makasigurado. Sa ngayon, ipanatag niyo na muna ang loob niyo. Anak, samahan mo ko. Dadali natin ang mama mo sa ospital ngayon din. Kailangan maipatingin natin siya sa doktor. Sige po pa, ganun nga rin po ang nasa isip ko eh. Mag-iingat po kayo. Salamat, iha. Maganda na rin kayo ng tanghalian. Kapag hindi pa agad kami nakauwi, mauna na kayong kumain. Ay, sige ho, Sir Leon. Hanggang noong mga oras na yon ay naiisip pa rin ni Cleo ang nangyari sa babaeng amo. May parte sa kanyang masaya dahil ibig sabihin lang noon ay hindi na siya madalas na pag-iinitan nito. Ngunit may parte rin sa kanyang naaawa kay Jonelle dahil parang mawawalan na rin ito ng ina kung tunay ngang nag-uulyanin na ang ginang. Nang gabing yon ay hindi siya agad nakatulog. Naaalala niya pa rin kasi ang ginawa ng babaeng amo nitong umaga. Tumayo na lamang siya mula sa pagkakahiga saka kinuha ang isang pakete ng gatas. Magtitimpla na lamang siya ng gatas sa pagbabakasakaling matulungan siya nito na makatulog. Ngunit pagdating niya sa kusina ay ganoon na lamang ang kanyang pagkagitla nang maaninag niya ang isang figura na nasa tapat ng ref. Sino ka? Anong ginagawa mo dyan? Ngunit wala siyang natanggap na tugon mula sa taong yon. Tila wala nga itong narinig at saka binuksan ang fridge. Doon niya lamang napagtantong ang among si Dorothy yon nang tumama ang ilaw ng fridge sa mukha nito. Blanko ang ekspresyon ng ginang habang binubuksan ang freezer. At nang makita ang kilo-kilong karne na nakasalansan doon, ay saka ito napangisi. Ang daming karne. Tsaka kung masarap to kapag hilaw. Hala, ano kayong binabalak ni Ma'am Dorothy? Diyos ko, huwag naman po sana. Tuluyan na ngang nanghina ang mga tuhod ni Cleo nang makita ang ginang na nagsisimula ng lantakan ang mga hilaw na karne. Nilukob ng kakaibang takot ang puso niya dahil sa nasasaksihan. Habang nakasalampak siya sa sahig, ay unti-unti siyang napapaatras hanggang sa may mabangga ang likod niya. Pagtingala niya ay nakita niya si Aling Gloria. Leo, iha, anong ginagawa mo? Gabi na. Si Ma'am Dorothy na. Kinakain niya yung mga hilaw na karne. Noon din ay napasulyap si Aling Gloria sa kusina at doon ay nakita niya ang ginang na tila ba sarap na sarap habang hinangasab ang mga hilaw na karne. Diyos ko po, halika na iha, hindi maganda to. Kailangan natin siya isumbong kay Sir Leon. Kailangan malaman ni Sir na nasisiraan na ng bait ang asawa niya. Halika, tumayo ka, madali. Agad na nagtatakbo ang dalawa papunta sa kwarto ng mga amo. Bahagya pa itong nakabukas na marahil ay hindi na isara ng maayos ng ginang paglabas nito. Kumatok sila ng kumatok hanggang sa labasin sila ng among lalaki na noon ay magkasalubong ang mga kilay at halatang naiirita. Sir, kailangan niyo makita ang ginagawa ng asawa niyo. Naroon siya sa kusina. Ano ba naman, Manang? Ano naman kung nasa kusina si Dorothy? Baka nagutom lang. Yun na nga po, sir. Sa sobrang gutom niya po, yung mga hilaw na karne ng pinagdiskitahan niya. Napamulagat si Leon dahil sa mga narinig. Tila ba
Hindi agad na proseso ng kanyang utak ang mga sinabi ng dalawang kasambahay. Parang nabuhusan naman siya ng malamig na tubig nang maramdaman ang pagkapit ng matandang katulong sa kanyang braso. Sir Leon, madali kayo. Kailangan mapigilan niyo si Ma'am Dorothy. Baka makasama sa kanyang kinakain niyang hilaw na karne. Doon ay tila natauhan ang lalaki nilang amo, saka mabilis na tinungo ang kusina. Doon ay nakita niya nga ang asawa na nakasalampak sa sahig habang may hawak na mga karne sa dalawa nitong kamay. Nilapitan niya ito, saka inagaw ang mga karne mula sa kamay ng asawa at ibinalik ang mga ito sa plastik. Ano ba? Kumakain ako eh. Akin na nga ang mga yan. Tignan mo nga sarili mo, Dorothy. Nasisiraan ka na ba ng ulo, ha? Hilaw pa tong mga karne na kinakain mo. Kung gusto mo, magpaluto tayo kay Manang Gloria. Hindi, gusto ko yan eh. Pahinga ko. Sige na naman, Leon. Nagugutom pa ako. Hindi mo yata ako mahal eh. Ano ba, Dorothy? Magtigil ka! Manang Gloria, ayos lang po ba kung ipagluto mo muna si Dorothy? Opo, sir. Akin na po yung karne. Halika na, Dorothy. Ihahatid na lang ni Manang Gloria ang pagkain mo mamaya sa kwarto. Gusto ko hilaw. Sige na naman. No, Dorothy. Tara na sa kwarto. Puwersahan ng dinala ni Leon ang asawang si Dorothy sa kanilang kwarto habang ang dalawang katulong naman ay inihanda na ang ilulutong karne. Marami na ang nabawas doon, dahilan para mangilabot si Cleo. Para kasing isang hayop na hayok sa karne ang among babae. Hindi po ba ang sabi ni Sir Leon wala namang problema si Ma'am Dorothy sa pag-iisip ng ipatingin nila? Oo, ang sabi, baka raw dala lang ng pagme-menopause niya. Di tama nga sa pantahaw ko dati. Bakit naman kaya nakaramdam siya ng kakaibang gutom? Gustong-gusto niya tong hilaw na karni. Kita mo, bawas na bawas. Hayaan na lang natin, Iha. Wala naman tayong magagawa sa mga nangyayari sa kanya. Baka nga karma na niya yan. Sobrang mapagmataas kasi. Grabe naman po ang karma na yun, La. Hindi kaya naaswang siya? Naaswang? Walang ganon, Iha. Ano pong tawag kay Ma'am Dorothy? Hindi ba aswang lang naman ako kumakain ng hilaw na karne? Bagay lang yun sa kanya, Iha. Ugaling hayop kasi siya eh. Parang Leon na anumang oras, lalapain ka na lang bigla. Mas mabait pa nga si Sir Leon sa kanya. Samantalang Sir Leon ang may mabagsik na pangalan. Joker ka naman, Lai. Pero kawawa naman po si Ma'am Dorothy, no? Itabi mo na lang yung awa mo sa sarili mo, Iha. Dapat nga patawa ka pa dahil hindi ka na mapagbubuhatan ng kamay ni Ma'am Dorothy. Ang tanging magagawa mo na lang, ipagdasal ang kaluluwa niya at baka sakaling tanggapin pa rin siya sa langit sa kabila ng kasamaan ng ugali niya. Nakangusong inasikaso ni Cleo ang mga rekado na gagamitin ni Aling Gloria sa pagluluto. Halos 1 oras din ang ginugol nila sa kusina at nang maluto na ang pagkain, ay agad na nagpresenta si Cleo na siya na lang ang maghahatid ng pagkain sa babaeng amo. Tuwang-tuwa naman ang ginang nang makita ang pagkain at kahit mainit pa ay nilantakan niya na ito. Napailing na lang ang dalaga saka nagpaalam na upang pumunta sa kanyang kwarto. Saka naman niya naisip na hindi pa pala siya nakakapagtimpla ng gatas kaya muli siyang tumungo sa kusina. Ngunit nang mapadaan siya sa kwarto ni Aling Gloria ay natigilan siya. May kung anong puwersa ang humihila sa kanya upang magmanman doon. Kusang lumakad ang mga paa niya patungo sa pintuan ng kwarto nito at saka inilapat ang tenga sa pinto. Napakunot ang noo niya nang makarinig ng mga bulong. Hanggang sa unti-unti nang lumalakas ang pagsambit ng matanda gamit ang isang hindi pamilyar na lengguwahe. Ano naman kayang ginagawa ni Lola Gloria? Nagdarasal ba siya? Nang tumigil ang matanda sa ginagawa ay doon lang natauhan si Cleo at agad na lumayo roon. Tinampal-tampal niya lang ang sarili niya saka tumuloy na sa kusina at ipinagsawalang bahala ang mga narinig sa kwarto ng matanda.
Sa isip niya ay baka nagdarasal nga lang ito. Doon niya ininom ang gatas saka dumaan na rin sa banyo bago tuluyang tumungo sa sariling silid. Ilang minuto pa lang siyang nakikipagtitigan sa kisame ay iginupo na kaagad siya ng antok. Naging madali na para sa dalawang katulong ang mga gawain sa malaking bahay dahil wala nang amo ang sinusunod sa bawat galaw nila. Ngunit para naman silang nag-aalaga ng isang paslit dahil sa kakulitan ng babaeng amo. Lagi kasi itong nagyayaya na maglaro sila ni Cleo. Pero Ma'am Dorothy, may ginagawa pa po kasi ako eh. Baka magalit si Sir Leon kapag naabutan niyang madumi itong banyo. Ayaw mo ako kalaro? Di wag, hindi na tayo bate. Hindi na nga sumasakit ang katawan niya sa pagmamalupit ng amo, ngunit sumasakit naman ang ulo niya sa kakulitan nito. Mabuti na lamang at kapag nakikita ni Jonelle ang ina nito na kinukulit siya, ay agad naman itong niyayaya ang ina na sila na lang ang maglaro. Ma, gusto mo maglaro? Tara, may regalo ako sa'yo. Pasensya ka na, Cleo ha. Intindihin mo na lang si Mama. Okay lang, Jonelle. Siya nga pala, bukas mag-stroll tayo sa mall. Sige ba, hindi na ako tatanggi. Ako rin, sama sa mall, anak. O sige, pero ngayon maglalaro muna tayo sa labas. Tara na po, naghihintay sa sala yung gift ko sa'yo. Really, anak? Sige, tara na. Excited na ako. Habang nagkakaganoon ang among babae ay madalas namang missing in action si Aling Gloria. Lalabas lang ito sa kanyang kwarto kapag tinatawag na siya ng kanilang among lalaki. Kinukutuban na si Cleo ngunit pilit niyang iwinawak siyang isipin yon dahil alam niyang hindi yon magagawa ng matanda. Isang araw, habang naglilinis sila ng kwarto ng mga amo, ay napansin niya ang matandang katulong na kinukuha ang mga buhok na nasa suklay ni Dorothy. La, hindi ka ba pagagalitan ni Ma'am Dorothy kapag ginalaw mo mga gamit niya? Nililinis ko nga. Tsaka sa sitwasyon ni Ma'am Dorothy, sa tingin mo mapapagalitan niya pa ako? Baka nga yayain pa niya ako makipaglaro sa kanya eh. Itinikom na lamang ni Cleo ang bibig saka tumuloy sa pagva-vacuum ng carpeted floor. Hindi naman nakaligtas sa paningin niya ang paglalagay ng matanda sa mga nakuhang buhok sa bulsa ng uniforme nito. Nagtataka man ay hindi na lang niya iyon isinatinig. Tara! Si Ma'am Dorothy, akala ko ba kasama siya? Hindi na. Baka mamaya mang-away lang siya ron tsaka magwala. Mahihirapan tayo. Tara na at baka magising pa siya. Nang makarating sa mall ay naglibot-libot lang sila sa department store saka bumili ng ilang damit. Napansin naman ni Cleo ang mayat-mayang pag-check ng binata sa cellphone nito na para bang may hinihintay. Ilang saglit lang ay tumunog nga ito at nakangiti naman itong sinagot ng binata. Hello, honey? Oo, nandito na. Sige. Hintayin ka namin sa food court ha. Okay. Honey, sino naman kaya yun? May girlfriend na siya? Huy! Sinong kausap mo dyan, ha? Wala. May kikitain ka pala. Oy, tara na sa food court. Ipapakilala kita sa kanya. Tsaka kung magugustuhan mo siya. Pagdating nila sa food court ay saglit pa silang naghintay. Hanggang sa may lumapit na isang matangkad at magandang babae sa kinaroroonan nila. Ipinakilala ni Jonelle ang babae bilang girlfriend nito. Ngunit, ang ipinagtaka niya ay kung bakit kapatid ang pakilala ng binata sa kanya sa babae. Ngunit pinili na lang niya na wag nang itanong pa sa binata ang dahilan. Pakiwari niya kasi ay sinabi lang ni Jonelle yon para hindi magselos ang babae sa kanya kahit pa alam naman niyang napakalayo ng agwat nila ni Honey sa isa't isa. Pag-uwi naman nila sa bahay, ang madilim na ekspresyon sa mukha ni Leon ang sumalubong sa kanilang dalawa. Oh, ginabi na kayo ah. Sorry pa, nag-meet pa kasi kami ni Honey eh. Nanood kami ng sine kaya na-late kami ng uwi. Bakit hindi mo na lang siya niyaya dito sa bahay? Pa, alam mo naman ang sitwasyon ni Mama, di ba?
Nakakaya naman kay Honey kung dadaling ko pa siya rito tapos kukulitin lang siya ni Mama. Fine, I get it. Ang kaso, kailangan si Cleo dito sa bahay. Napagod tuloy si Manang Gloria sa mga trabaho rito. Then get another maid pa. Hanggang ngayon hindi ko maintindihan kung bakit hinahayaan niyo si Cleo na maghirap sa pagtatrabaho dito sa bahay. Jonel, okay lang. Sorry po, Sir Leon. Hindi na po mauulit. Sige na, pumunta ka na sa kusina at tulungan si Manang Gloria sa paghahanda ng hapunan. Tumango naman si Cleo at agad na tumalima sa amo. Subalit, nakakailang hakbang pa lang siya, ay narinig niya na naman ang sagutan ng dalawa. Pa, please. Hanggang ngayon ba itatago niyo pa rin ang katotohanan? Stop it, Jonel. Wala ka sa posisyon para panghimasukan ang mga desisyon ko. Ano pa bang kinatatakutan niyo, pa? Sa sitwasyon ngayon ni Mama, sa tingin mo ba may magagawa pa siya kung malaman niya man ang katotohanang anak mo si Cleo? Tuluyang napahinto si Cleo at agad na napalingon sa gawin nila dahil sa revelasyong narinig mula sa binata. Nagsimulang magtubig ang kanyang mga mata, lalo pa nang tiimbagang napalingon sa kanya si Leon. Anong sinabi mo, Jonel? Paanong... You tell her, pa. Kailangan maitama mo na ngayon ang pagkakamali mo. Oo, anak mo lang ako. Pero wag mo namang gawin to sa kapatid ko. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Wala na nga siyang ina tapos aalisan mo pa siya ng karapatang makilala ang ama niya? Pa naman, nasa ng konsensya niyo? Oo na. Ano pa bang magagawa ko? Nasabi mo na. Cleo, sumama ka sa akin sa opisina. At ikaw, Jonel, magtutuos tayo mamaya, ha? Natatakot man sa katotohanang maaaring matuklasan, ay sumunod pa rin si Cleo kay Leon sa opisina nito. Naabutan niya roong prenteng nakaupo ang Ginoo sa swivel chair habang ang mga kamay ay nakasalikop at nakapatong sa hita nito. Sir Leon? Take a seat. Hindi na po kailangan. Gusto ko lang po malaman ang katotohanan tungkol sa pagkatao ko. Totoo po ba yung sinabi ni Jonel kanina? Yes. And to make the long story short, nagkaroon kami ng ugnayan ng nanay mo. We had an affair. Kasi akala ko, pinagtataksilan ako ni Dorothy. Akala ko hindi ko anak si Jonel. We have to take a DNA test pero nang malaman kong anak ko nga si Jonel, ipinagbubuntis ka na ng nanay mo. Ayokong malaman ni Dorothy na may anak ako sa labas kaya itinago namin ang totoo mula sa kanya. But Jonel, he's a smart kid. Nalaman niyang anak kita dahil lang sa resemblance nating dalawa. Funny, right? Wala pong nakakatawa, Sir Leon. Itinago niyo pa rin po ang katotohanan sa akin at wala man lang akong kaalam-alam na sa buong pagsiservisyo ko sa bahay na to kasama ko palang tatay ko. Isa po kayong malaking duwag. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Iha. Hindi pa rin nun mababago ang totoo. Ako ang ama mo, oo. At nasa sayo na yon kung tatanggapin mo ko o hindi. Nasa sayo ang desisyon at irerespeto ko kahit ano pa yan. Alam kong nagkamali ako. Ayoko lang masira ang pamilya ko, Claire. Pero sinira niyo naman ang buhay ko. Ang buhay namin ni Nanay. Salamat sa pagtrato sa akin ng mabuti, Sir Leon. Ngayon alam ko na kung bakit. Pakonsuelo lang pala yun dahil anak mo ko. Hindi niya na nahintay pa na magsalita ang Ginoo at saka mabilis na lumabas sa opisinang yon. Habang tumatakbo siya paalis, ay siya namang pagpahid niya sa mga luhang nagsisibagsakan sa kanyang mga pisngi. Agad niyang tinungo ang kwarto ng matandang katulong ngunit wala ito roon. Aalis na sana siya nang may makita siyang kung anong nakaipit sa tokador nito. Pagbukas niya ay nakita niya ang isang punit na litrato ni Dorothy. Nakakunot ang noon niya nang mapansing may isang garapon doon na naglalaman ng isang tipaklong. At sa katawan ng tipaklong na yon ay may nakataling buhok. Doon niya naalala ang buhok ni Dorothy na kinuha ni Aling Gloria noong naglilinis sila ng kwarto ng mga amo. Hindi niya napansin ang pagdating ni Aling Gloria kaya naman nahuli siya nitong hawak ang mga bagay na yon. Cleo? Iha, anong ginagawa mo rito?
Lola Gloria, ano pong mga to? Huwag mo nang alamin pa, Iha. Sige na, lumabas ka na. Lola, may ginagawa po ba kayo kay Ma'am Dorothy? Gusto mo ba talagang malaman? Alam kong matalino kang bata, Cleo. Kaya alam kong maiintindihan mong mga ipagtatapat ko sa'yo. Akin na munang mga yan. Nang makuha na ng matanda ang mga hawak niya, ay napaupo na lamang siya sa kama nito, saka napahawak sa kanyang sentido. Hindi pa man kasi nagsisink in sa utak niya ang mga natuklasan tungkol sa sariling pagkatao, ay may matutuklasan na naman ulit siyang isa pang revelasyon. Ngunit sa kabila nun ay hinintay pa rin niya ang paliwanag ng matanda. Alam kong ako mismo ang nagsabi sa iyo na ipaubaya na lamang natin ang paghiganti sa ating Panginoon, pero hindi ko na talaga maatim ang mga ginagawa niyang pananakit sa iyo, anak. Pinagkaisahan kanila, kaya hanggat kaya ko, gusto kitang damayan. Gusto kitang ipagtanggol. Ito lang ang nakikita kong paraan para hindi ka napagmalupitan ni Ma'am Dorothy, Iha. Pero hindi ba't sinabi ninyo na totoo ang karma? Paano kung mas higit pang bumalik sa inyo dahil sa ginagawa ninyo? Katulad nga ng sinabi ko, matanda na ako. Gaano na lang bang bibilangin ko bago ako mawala dito sa mundo? Kaya't hindi man mabuti sa paningin ninyo at sa paningin ng Diyos ang ginawa ko. Dahil ayoko nang nakikita kang umiyak at puro latay ang katawan. Naalala ko sa iyong sarili ko dati na walang kakayanang lumaban. Hindi itong buhay na nararapat sa iyo. Mabait kang bata at alam ko yon. Kaya ko to ginawa. Alam kong mali ang pamamaraan mo ng paghihiganti, Lola. Pero salamat kasi hindi mo ako pinabayaan. Na, Iha. Mabait kang bata, kaya hindi ko maatim na naagrabyado ka ng amo natin. Kung hindi ka kayang ipagtanggol ng ama mo, ako ang magtatanggol sa'yo. Pangako yan. Tuluyan na ngang napahagulgol ang dalaga dahil sa mga nalaman niya mula sa matanda. Iba man ang pamamaraan nito upang ipagtanggol siya, ay gumaan pa rin ang dibdib niya. Alam niya kasing may mga tao pa talagang totoong nagmamalasakit sa kanya. Nalaman niyang inoorasyonan pala ng matanda ang tipaklong bago ito pakawalan. Sa ganoong paraan, mawawala na ng tuluyan sa kanyang katinuan si Dorothy. Napag-alaman niya ring may lahi palang mangkukulam ang matanda, ngunit hindi nito tinanggap ang itim na karunungan. Ang ginagamit lang nito ngayon ay ang itinuro rito ng abuela noong dalaga pa lang ito. Para raw yun sa kanyang proteksyon laban sa mga taong mapagsamantala. Nagpa siya si Cleo na ilihim yon mula sa mga amo pati na kay Jonelle. Ayaw niyang pati ang matanda ay mawala sa kanya. Alam niya kasing hindi rin magtatagal ay bubuti na rin ang kalagayan ng babaeng amo oras na mawala na si Aling Gloria. Nakumbinsi niya ang matandang umalis na sila sa paninilbihan sa pamilya ni Leon. Tama na ang ilang taong pagtitiis nila sa poder ni Dorothy. Pareho silang nag-resign sa trabaho nang makahanap ang mga amo ng dalawang katulong. Samantala, dinala na rin nila si Dorothy sa isang mental institute para maalagaan itong mabuti at magamot. Kahit na wala naman talagang lunas ang sumpang galing sa kulam. Hindi na ba kita mapipigilan? Masyado nang maraming nangyari sa bahay na to, Kuya Jonelle. Alam kong naiintindihan mo ko. Siyempre naman. Pasensya ka na. Hindi ko man lang nagawang masabi sa iyong totoo kaagad. Wala kang kasalanan. Nagpapasalamat din ako dahil sa kabutihang pinakita mo sa akin, Kuya. Tsaka, magkikita pa rin naman tayo. Aalis lang ako sa bahay ninyo pero hindi naman ako mawawala sa buhay mo. Promise yan, ha? Oo naman. Sige, Kuya. Alis na ako, ha. Iha, tutuloy ka na ba talaga? Paano ang mga panggastos mo? May matutuluyan ka na ba? May ipon po ako, Sir Leon. Tsaka, doon na muna ako kina Lola Gloria. Salamat sa ilang taong pagtanggap sa akin sa bahay po ninyo. Bibisita ka naman dito, hindi ba? Iha, ngayon ko lang to sasabihin.
Pero sana mapatawad mo ko sa mga kasalanan ko sa'yo. Sa inyo ng nanay mo. Okay na po yun, sir. Sino ba naman ako para magtanim ng sama ng loob, diba? Nagpapasalamat pa nga po ako dahil hindi nyo man ako tinrato bilang isang anak, tinrato nyo naman ako bilang isang tao. Doon pa lang po, malaking bagay na po yun para sa akin. Salamat, Iha. O heto, tanggapin mo. Alam kong kulang pa yan para sa lahat ng atraso ko sa inyo ng nanay mo. Pero sana makatulong sa'yo para makapagsimula kang muli. Tatanggihan pa sana niya ang puting sobrang iniaabot ng Ginoo, ngunit ito na mismo ang naglagay noon sa kanyang mga kamay. Salamat po, sir. Bago umalis si Cleo, ay muli pa niyang tinanaw ang kabuuan ng malaking bahay. Hindi man maganda ang lahat ng naging karanasan niya roon, ay masaya pa rin siya dahil natutunan niya kung paano maging mapagpatawad sa kabila ng mga dinanas na hirap. Na kahit pa iniwan na siya ng kanyang mahal sa buhay, ay nanatili siyang matatag. At sa halip na gumanti, ay hindi niya inilagay sa kanyang mga kamay ang batas. Dahil alam niyang ang masama ay hindi kailanman magreresulta sa kabutihan.